So yun, magandang araw sa ating lahat. Ito ang ating tatalakayin sa araw na ito. At bago ko ako magsimula, maraming salamat nga pala sa may-ari ng PowerPoint presentation na to, kay The Yums Guru sa kanyang YouTube channel. Ano po? Maraming salamat po sa inyong tinalakay na personal at panlipunang paniniwala, pananampalataya at kamalayang pangkasaysayan. So yun, ito po yung ating tatalakayin para sa ating unang session. Ito yung personal na paniniwala at sariling pagkakakilanlan na po kung ano po ba talaga yung ating personal na paniniwala at kung paano ba na ang paniniwala na ito ay nakakaapekto sa atin bilang isang Pilipino o bilang isang individual sa panahon nating kasalukuyan ngayon. Para sa ating kasanayang pagkatuto, ito ay naiugnay ang personal at panlipunang paniniwala at pananampalataya sa kamalayang pangkasaysayan. Dito po tayo nag-base ng lesson natin ngayon para sa ating pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Sa ang layunin ng ating aralin ngayong araw ay una, masuri ang sariling paniniwala at pananampalataya. Ikalawa, maugnay ang personal na paniniwala sa kultura at kasaysayan. At ikatlo, makilala ang sarili bilang produkto ng kasaysayan at lipunan. So yan, bago tayo mag-start, balik tanaw muna tayo dun sa ating tinalakay nung nakaraang linggo. Ano? Unang katanungan, ano ang mga paniniwala ng sinaunang Pilipino tungkol sa kaluluwa at kabilang buhay? Ano ang papel ng katutubong pagpapagaling sa kultura at paano nananatili ang ilang sinaunang paniniwala sa kasalukuyan? Ano? So alam naman natin na ang sinaunang Pilipino ay yakap pagdating sa mga paniniwala lalo na bago dumating ang kolonyalismo ng mga Espanyol. Ano? Tayo ay may sariling paniniwala according o base nga sa librong isinulat ni Antonio de Mora sa kanyang aklat na Sucesos de las Islas Filipinas noong 1609. Ating tinalakay nung week number 2 natin, ano, meron na tayong sariling pamumuhay. Ang mga Pilipino may sarili ng pamumuhay bago dumating ang mga Espanyol. May sarili na tayong kaugalian, tradisyon at paniniwala. Paniniwala ng ating mga karutubo. So, isa na din dyan yung proseso ng pagpapagaling, ano, kung saan tayo gumagamit noon hanggang sa panahon kasalukuyan naman ng iba't ibang paniniwala para sa physical, emotional at spiritual na problema sa atin, ano, na hanggang ngayong panahon kasalukuyan ay naipapasa pa sa atin ng kanilang mga kalaman noong pang nagdaang daan-daang taon. So, yun yung mga ating tinalakay nung nakaraan na sana ay ma-refresh pa natin, ano. So, yan, punta na tayo dito sa ating topic, personal na paniniwala bilang bahagi ng ating identidad. So, alamin natin lagi na personal na paniniwala bilang bahagi ng identidad, ito yung mga tumutukoy sa prinsipyo, pagpapahalaga, at paniniwalang pinanghahawakan ng isang tao na nakatutulong upang mabuo kung sino siya bilang isang individual. Ano, bilang ikaw, isang individual, nakakatulong sa iyo yung personal na paniniwala mo para mas mapalawig pa yung nalalaman mo dun sa mga ganong bagay. Ano? Ang personal na paniniwala, ito yung mga bagay na itinuturing nating tama, mahalaga, o makabuluhan batay sa ating, siyempre, yung karanasan natin, personal na karanasan, pagpapalaki, yung edukasyon na meron sa atin ngayon, at pakikisalamuha sa ibang tao. Doon natin nakukuha yung mga personal na paniniwala natin. Ano, halimbawa na lang siguro nito. Halimbawa, naniniwala ka na mahalaga ang pagiging tapat kahit mahirap sabihin ang katotohanan. Tama naman, di ba? So, basically, may mga time na kung saan nahihirapan tayong sabihin yung gusto natin sabihin, o yung tapat. But, nahihirapan tayong sabihin yung katotohanan. For example, tinatamad ka naman talagang pumasok. Kumbaga, sobrang burnout mo na. Sobrang pagod na ng utak at saka ng physical na ano natin, hindi lang emotional, physical. Ano? Pero nahihiya kang sabihin sa subject teacher mo o sa advisor mo na yun talaga yung dahilan. Sobra ka nang nahihirapan. Kaya ang gagawin natin ay instead na sabihin natin yung tapat,
ang ginagawa natin ay nagpapalusot na lang tayo sa ganung bagay. Sabihin na lang natin na hindi tayo nakapasok kasi may sipon tayo. Masama ang pakiramdam natin. But worst to worst scenario, yun naman talaga yung tunay na dahilan. Medyo gusto mo na magpahinga ng konti. Ano? So yan. Isa pang halimbawa siguro to, naniniwala ka na dapat igalang yung lahat ng tao, ano man ang kanilang katayuan. Well, basically, nung bata pa naman tayo, yun talaga yung pinaka foundation natin na sinasabi sa atin ng ating pamilya, ng ating mga magulang, mga nakakatanda, pagdating dun sa mga ganong bagay. Naigalang natin yung mas nakakatanda sa atin. Respeto. Hindi natin ibabase sa katayuan na meron sila. O ano man ang katayuan na meron sila. Mahirap o mayaman, basta mananatili pa rin yung respeto sa isa't isa. Sumunod na halimbawa, syempre naniniwala ka na mahalaga ang edukasyon upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Tama naman. Kahit nagkakaroon ng konting kontradiksyon pagdating sa proseso ng edukasyon, ano ba talaga mahalaga? Diploma o diskarte. Pero naniniwala pa rin tayo at marami pa rin naniniwala sa atin kahit sa panahong kasalukuyan na iba pa rin ang tao na may edukasyon, na taong nakapag-aral. Ano? So yun yung paniniwala natin. Naniniwala ka rin na dapat tumulong sa kapwa kapag may nangangailangan. Ano, isa yan sa mga paniniwalang yakap ang mga Pilipino na kapag ang isang tao ay nangangailangan, kailangan natin siyang tulungan. Disregard kung ano man yung katayuan niya sa buhay. Ano, dyan tayo nakilala bilang isang mga Pilipino. So, yun yung mga personal na paniniwala natin bilang bahagi ng identidad natin. Ano, na hindi nawawala sa atin bilang isang Pilipino at bilang isang individual na naninirahan dito sa ating bansa. Tandaan natin na ang personal na paniniwala ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Ito ang nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon, kilos at pananaw sa buhay. Ano? Kasi nga, ang personal na paniniwala, ito yung mga ideya, prinsipyo at pagpapahalaga na pinaniniwalaan ng isang tao tungkol sa kung ano yung tama sa mali, mali sa tama, mabuti sa hindi, mahalaga o nararapat. Kung naniniwala ang isang mag-aaral na mahalaga ang katapatan, pipiliin niyang magsabi ng totoo kahit may posibilidad na mapagalitan siya. Yan ay ating mga personal na paniniwala. Meron din naman na kung naniniwala naman siya na mahalaga ang pagtulong sa kapwa, magiging handa siyang tumulong sa kaklaseng nangangailangan. Diba? Kasi nga, yun yung personal na paniniwala natin base sa ating experience, sa ating karanasan, sa ating lipunan na tinitirahan. Yan yung ating mga personal na paniniwala. Ano kaya mahalagang bahagi ito ng ating pagkatao. So, sa pamamagitan daw ng ating paniniwala, nabubuo ang ating identidad. Alam naman siguro natin yung identidad. Na pag tinawag natin identidad, ibig sabihin ito yung pagkakaunawa sa atin or natin sa ibang mga bagay, sa ibang tao, kung paano natin sila mas nauunawaan. Kung sino tayo bilang individual at bilang bahagi ng lipunan. Ano? Ito kasi mga bagay na kung saan tumatatak sa atin kung sino tayo. Pero nagbabago naman to. Nagbabago naman siya pagdaan ng panahon. Ano? Hindi naman mananatili na kung ano yung paniniwala mo sa ngayon o paniniwala mo noon ay mananatili pa rin siyang paniniwala mo sa ngayon hanggang sa hinaharap. Nagbabago ang paniniwala. Depende nga yan sa ating karanasan, sa ating personal na paniniwala. Ano? Example na lang siguro. Kung lumaki ka sa isang pamilya na mahirap o lumaki ka sa isang lugar na tingin sa'yo ng ibang tao ay walang mangyayaring maganda sa hinaharap. Pero dahil nga yakap yung paniniwala mo, may paniniwala ka dun sa ganung bagay na kung saan hindi maaaring mangyari yun o hindi tama yun, nagpupursigi yung bata na yun. O nagpupursigi ka na tingin nila na wala kang mararating sa buhay at hindi ka makakahon. Ano? Pero nakaahon ka at nilagpasan mo yung mga ganung problema. Ano? O nalagpasan mo pa yung mga taong nagsabi sa'yo na wala kang mararating sa buhay. At nalagpasan mo pa rin yung mga tao na nagda-down sa'yo noon. Kaya kung sa paniniwala mo, ang isang bagay magagawa mo, yun yung mga bagay na tingin mo ay mahirap sa ngayon. Pero dahil nga may paniniwala ka doon sa bagay na yun, makukuha at makukuha mo siya. Dahil nga yun yung bumubuo sa'yo sa identidad mo. Ano? So, hindi siya pwedeng mag-base lang sa nakaraan. Nababago ang paniniwala natin sa kasalukuyan.
patungo sa hinaharap. Nakadepende na yan sa sa'yo bilang isang tao. Sa mga tao pinakikisamahan mo o sa mga tao mismo na nakakasalamuha mo. Sabi dito, hindi basta nabubuo ang paniniwala. Ito ay hinuhubog sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng ating karanasan, yun nga, kapaligiran at pakikisalamuha sa ibang tao. No? So hindi siya basta nabubuo dahil bago nga natin maintindihan at paniwalaan ng isang bagay, kailangan may personal tayong kaalaman o personal na karanasan sa ganung bagay. Katulad, katulad na lang din siguro ng mga tao na may sakit na tinaningan na sila ng mga doktor, no, patungkol doon sa kanilang mga karamdaman. Pero dahil nga ang kanilang paniniwala na makakatulong sa kanila, yung mga pinaniniwala nila, katulad na lang siguro ng mga halamang gamot na kanilang araw-araw na iniinom, bukod dun sa gamot na ibinibigay sa kanila ng mga doktor, mas pinili nilang gawin yung pinaniniwalaan nila na yun. Ano? So, dahil nga yakap yung paniniwala nila dun, ay nakatulong talaga sa kanila dahil sa kanilang paniniwala. So, nabubuo ang paniniwala kung ito ay may experience natin sa mga karanasan natin sa buhay, sa kapaligiran at sa ating tinitirahan at sa mga taong ating nakakasama sa araw-araw. Katulad na lang siguro ng pamilya, kaklase, katrabaho, at ating mga kaibigan. So, malaking epekto nito sa atin sa mga bagay na ating pinaniniwalaan. Ano? So, yun yung personal nating paniniwala sa mga ganong klase ng bagay. Meron tayong iba't ibang klase ng pinagmulan ng paniniwala. So, marami na mga siya. Sinasabing nakakaapekto to sa ating paniniwala mula nung tayo ay bago pa lang natututo hanggang sa kung anong alam na natin sa ngayon, sa panahong kasalukuyan na nagiging bala natin patungkol pagpunta natin sa hinaharap. Unahin na natin siguro diyan yung ating mga paniniwala ay nagmula sa iba't ibang salik na nakakaapekto sa ating pag-iisip at pagkilos. Mula nung time na tayo ay baby pa lang hanggang sa dahan-dahan kang lumalaki, from 0 to 3 years old, hanggang sa ikaw ay natuto ng magsalita, hanggang sa ikaw ay nag-start ng mag-aral, hanggang sa dire-diretso ka ng nag-aral, hanggang sa ikaw ay nagtrabaho na, nagpamilya, bumuo ka na ng sarili mong kwento. Yan. Ayun yung mga iba't ibang salik na nakakaapekto sa atin. Unahin na muna siguro natin tinatawag natin na pamilya. Pinakauna lagi, pinaka first priority kasi nga dito tayo nagmula. So, ang pamilya ang pinakaunang pinagmulan ng ating paniniwala. So, hindi naman pwede tayo kagad magkaroon ng paniniwala pagdating sa ibang bagay, sa ibang pinagmulan ng paniniwala. Kasi nga, sa pamilya tayo unang na-develop. Inilabas ka muna ng magulang mo sa mundong ibabaw at saka ka lang tinuruan ng mga bagay-bagay. O sa pamilya tayo unang natuto ng mga bagay-bagay. Katulad na lang siguro ng pagkakaroon ng mabuting asal, yung unang pagsasalita natin, unang pagsulat natin, at kung paano tayo makihalubilo sa ibang tao. So sila din ang nagpakilala sa atin sa relihiyon. Pamilya din naman ang nagpakilala niyan. Bukod sa ating reading, writing, arithmetic, pamilya din ang pinakaunang nagpakilala sa atin ng relihiyon. So, relihiyon na ating pinaniniwalaan, So, malaki ang ambag ng ating pamilya sa kung anong meron tayo ngayon, So, sa kung anong merong tayong natutunan sa panahon natin ngayon. Kasi, sila yung nagbigay ng bala sa atin para gamitin natin. Gamitin natin bilang tugon ngayon sa lukuyan. Kung paano tayo nade-develop at kung paano tayo maharap sa mga problema, sa mga pangyayari na ginagawa natin sa kasalukuyan. So, malaki ang ambag sa atin ng pamilya dahil sa kanila tayo unang natuto. So, marahil merong mga bagay na sumasalungat na sa panahon natin ngayon, pero tandaan natin na hindi natin malalaman ang mga ganong bagay kung walang patnubay ng ating pamilya. So, kaya nga silang tinawag na pinakaunang pinagmulan ng ating paniniwala. Gaya dyan, sinabi dyan, mula pagkabata, natutuwa natin ang tama at mali, paggalang, pananampalataya at mga pagpapahalaga sa buhay mula sa ating mga magulang at kapamilya. Kaya mapapansin natin kapag ang isang bata ay mabait, matulungin, magalang at
magalang sa nakakatanda. Sinasabi ng karamihan o sinasabi ng lipunan na maganda ang pagpapalaki sa batang ito. Napapatnubayan siya ng kanyang pamilya simula nung bata pa siya ano. So, ganoon din naman kapag ang isang bata naman ay lumaking medyo humihili sa buhay. Kumbaga, nagkakaroon ng mild problems katulad na lang siguro ng stress, depression, napapabarkada, na lalayo ng landas. Yan. So, sinasabi din sa atin ng lipunan na ganyan daw yung mga kabataan kapag napapabayaan ng pamilya, ano. So, kahit sabihin na natin na bilang isang individual na mayroon ng kaisipan, kamalayan dun sa ganung bagay, ano, na babaling pa rin yung attention sa pamilya. Kasi nga, si pamilya daw, nagmumula ang pinakaunang paniniwala, no? Ayun yung problema, nadadamay pa din ng pamilya sa ating mga ginagawa, no? Sa mga bagay na hindi naman nila ginusto, na ikaw yung may gusto sa ganung bagay. Kunya, example na lang siguro, pagbibisyo, yung mga delikadong bisyo, ano, ah, pangit na kaugalian, katulad na lang siguro ng bullying, pagnanakaw, yan. Yung mga bagay na alam naman nating mali, na ginagawa pa rin natin, na naibabaling pa rin sa pamilya. Ano, kasi nga daw, pamilya ang pinakaunang pinagmulan ng paniniwala natin. Kaya nakadepende ang paglaki ng isang bata sa proseso na ginagawa ng kanyang pamilya. Kung ang pamilya siguro yakap, lagi nakatingin, lalakit lalaki ang isang individual na maayos, hindi lumilihis na landas. Sumunod naman, syempre, dahil nga pamilya, pinapakilala sa atin ng pamilya ang tinatawag natin na relihiyon. Ano? Relihiyon nag-existo sa atin sa panahon natin. Mas nakilala kasi natin ang relihiyon nung panahon na sinakop tayo ng mga kolonyalismo. Nung panahon ng mga Espanyol, ano, nung March 16, 1521, hanggang ipinakilala sa atin ang relihiyon nung March 31, 1521, ano. So yan, mas nalaman natin ang prinsipyo ng relihiyon. However, bago naman kasi dumating ang kolonyalismo, meron na naman tayo talaga sariling paniniwala pagdating sa relihiyon, ano. According nga yan sa sinulat ni Antonio de Mora sa Sesos de las Islas Filipinas, ano. Meron na tayong sariling pinaniniwalaan, yung nga yung tinatawag natin animismo. May sarili na tayong paniniwala. Yung nga lang talaga, ang paniniwala ng kolonyalismo, tsaka lang sa atin pinakilala yung tinatawag natin na Kristyanismo o yung pagiging Kristiyano. Ano? Pero nung mga nagdaang panahon naman, bago pa dumating ang kolonyalismo ng Espanyol, ay meron na tayong sariling paniniwala pagdating sa relihiyon. Ano, paniniwala natin na ang kapaligiran, sila bathala, ang nagbibigay sa atin ng magandang ani sa pang-araw-araw nating kinakain. Ano? Kaya nga lang, mas lumawig yung kaalaman natin pagdating sa reliyon. Nagkaroon ng mas maraming pananaw pagdating sa usapin na relihiyon. Ano? So, malaki rin ang impluensya ng relihiyon sa atin, sa ating paniniwala. So, sa relihiyon kasi natin, dito natin natutunan yung mga aral, katulad na lang siguro ng ritual, doktrina ng relihiyon, na humuhubog sa atin sa moralidad, pananaw, sa tama at mali, at layunin sa buhay. Ayun naman talaga yung pinakang functions ng reliyon. Ano? Turo sa atin yung tamang landas na makakatulong sa atin mula noon hanggang sa panahong kasalukuyan, hanggang sa maging bala natin siya sa hinaharap, ano? Para hindi tayo ah, lumaking malayo sa prinsipyo ng reliyon, para timbang maging mas mabuti ang proseso natin sa paglaki. Ano? So, yun yung mga bagay na tinuturo sa atin, kaya ng pamilya, ano, na malaki ang impluwensya sa atin ng paniniwala sa reliyon. Yun nga lang, dahil sa mas lumalalim na ang ating nalalaman at nagbabago, ito depende sa tao. Ano? So, hindi naman porket sinabi na pinakilala sa yung Kristyanismo, simula ng bata ka pa, ay mananatili pa rin na Kristyanismo yung proseso mo paglaki. So, nagbabago kasi yung proseso natin. Ano, hindi naman siya nag-i-stick lang o ah, hindi naman tayo nag-i-stick lang dun sa ganung bagay. Ano, depende yan sa paniniwala natin, sa personal na paniniwala ng isang tao. Ano, sa kaya kung mapapansin natin sa isang pamilya, may iba-iba na minsan ang relihiyon. So hindi naman ito masama dahil ito ay ating personal na paniniwala. Ano?
So, hindi tayo pwede mag-stick dun sa ganung bagay. Depende na lang siguro sa isang tao base sa kanyang paniniwala. Next naman, yung pangatlo natin ay tradisyon. Ano? So, para sa inyo, ano ba talaga yung mahalaga dun sa una at pangalawa natin? Pamilya o yung tinatawag natin na relihiyon? Ano? Pero bukod dun, meron pa tayong tinatawag na tradisyon. Yung tradisyon naman, ito yung mga pinapasa mula sa ating mga ninuno. Malaki yung papel nila sa paghubog ng ating paniniwala. Tradisyon yan, ano? So, ang tradisyon ay mga nakasanayang gawain, paniniwala, kaugalian o paraan ng pamumuhay na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa mga susunod. Katulad na lang siguro sa inyo ngayon, sa mga nakikinig, ano? Kung meron tayong mga tradisyon na ating ginagawa sa panahong kasalukuyan, ay naipapasa pa rin naman natin yan sa next generation natin. So, hindi naman yan mapuputol kagad kasi yan ay tradisyon na. Ano? Tradisyong ating pinaniniwalaan, ginawa, sinabuhay, kaya naipapasa natin yan sa mga susunod na henerasyon. Ano? Katulad na lang siguro nito yung pagmamano na ginagawa ng mga Pilipino noong pa mga nagdaang panahon. Gumana sa matatanda. Pagkasagawa ng bayanihan na kahit naman sa panahong kasalukuyan, though hindi na uso yung tinatawag natin na bayanihan na pagbubuhat ng isang bahay, or siguro sa ibang lugar, pangkata-etniko ng Pilipinas, ay nananatili pa rin naman yung ganon. However, may mga lugar kasi sa Pilipinas na hindi na masyadong ginagawa yung ganon. Ano? Especially dito sa atin, sa Rizal, sa Calabarzon. Ano? Pagdiriwang ng Pasko, yan, yakap na yakap tayo dyan, ano. Sabi nga, Pilipinas daw, isa sa pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko kasi kahit tapos na yung Pasko, talagang makikita mo pa rin yung mga palamuting ginagamit natin sa Pasko, ano. Talagang September pa lang, makikita mo na kagad, mararamdaman mo na kagad yung presensya ng Pasko, ano. Kasama ang pamilya sa paggamit ng puwat opo, ano, ginagamit pa rin naman siguro natin yan. Hindi naman siguro nawawala pa rin yan sa tradisyon na meron sa atin kasi ayan yung mga tinuro sa atin ng pamilya mula nung panahon na tayo ay bago pa lang natututo. Ano? Siyempre, meron din tayong mga kaugalian at ritual ng isang pangkat o komunidad. Ano? Diyan pumapasok yung tinatawag natin na relihiyon. Tradisyon na rin natin yan. Nagiging tradisyon na rin natin yan. Ano? So yan sa tradisyon, ang mga kaugalian sa pamilya at komunidad ay nagtuturo sa atin kung paano tayo kumilos at makisalamuha sa iba. Ano, isang halimbawa dito ay kung ikaw ay galing sa pamilya ng mga pulis, doktor, nurse o guro. Dahil ang tradisyon ay naipapasa sa susunod na yapak ng nakaraan, ang mga kasalukuyan ay nagpapatuloy ang kanilang mga nasimulan. Ano? So hindi nababali kaagad. Kaya nga ganan kayakap tayo sa tradisyon natin sa Pilipinas. Ano? Yan, may mga tradisyon tayo na medyo nawala na ng konti pero may mga tradisyon tayo naman na yakap pa rin tayo pagdating sa mga ganyang bagay. No? Next, pang-apat naman natin yung tinatawag natin na lipunan. Ano, ito yung mga paniniwala natin sa personal. Ay mga nakatulong sa atin sa personal na paniniwala. Unahin natin pamilya, next yung relihiyon, pangatlo yung tradisyon, at pang-apat natin yung lipunan. Ano? So, ang lipunan kasi kabilang ang paaralan dyan. Malaki kasing salik ang lipunan, malaki kasing function ng lipunan. Pag tinawag natin na lipunan, eto na talaga yung kung anong meron sa atin, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung lagi nating ginagawa. Ano? Nandyan yung sa paaralan, mga kaibigan na lagi natin kasama. Media, na makabagong panahon ng 21st century, ano? Talagang naging parte na rin talaga siya ng lipunan. At komunidad na meron sa atin, ano? Malaking impluensya nito sa ating pag-iisip. Ano? So, ang lipunan ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong sama-samang namumuhay sa isang komunidad, sa isang community, ano, o lugar na may mga batas, kaugalian, pagpapahalaga, institusyon o ugnayan sa isa't isa. Ayan yung lipunan. Ano? Kaya mapapansin natin kung saan ka nakapwesto ngayon ay lipunan natin yan. Nakaupo ka ngayon, nagpe-Facebook ka ngayon sa oras na to, o nakikinig ka sa discussion na to, ito isang part na ng lipunan. Ano? So yan, ang isa yan sa mga humuhubog sa kung anong meron sa atin ngayon. Isa yan sa mga humuhubog sa mga personal na paniniwala natin sa panahon natin ngayon, ang lipunan. So marami nagsasabi na kung saan mas
malaki ang nagiging epekto sa kanila ng lipunan, especially pagdating sa karanasan. Ano, may mga bagay na hindi na ituro ng pamilya, may mga bagay na hindi na ituro ng reliyon, na hindi na ipasa ng tradisyon, pero natutunan nila pagdating sa tinatawag natin na lipunan, base nga sa kanilang karanasan. Ano, sa pakikisalamuha sa iba, natututo tayong umunawa ng iba't ibang pananaw at paniniwala. Ano, yung mga bagay na hindi pinaniniwalaan ng pamilya natin, na hindi sinasabi sa reliyon o hindi na didiscuss sa reliyon, na hindi na ipasa sa tradisyon, pero dahil nga nasa isang lipunan tayo na sama-sama, may mga pangkat, ano, pagka ikaw ay nalipat sa ibang pangkat, nagkakaroon ka ng ibang pagkaunawa dun sa mga ganong bagay. Na kung dati hindi mo siya pinaniniwalaan, hindi mo siya nararanasan, mararanasan mo siya bigla pagdating dun sa ganong lipunan. So for example, ikaw ay nasa isang pamilya na medyo maayos ang buhay, ano? Pero kailangan mong pumasok sa eskwelahan. Kailangan mo mag-transfer ng ibang school. So magdo-dorm ka ngayon. Ano? Hahanap ka ngayon ng bahay. Sa bahay na yun, may makakasama ka na ibang tao. Ano? So doon natin nalalaman yung tunay na pakikisama sa ibang tao. Ano? So hindi lang pala ganun yung prinsipyo ng pakikisama pagdating sa pamilya. Kasi kung sa pamilya, paghahanda ka ng kahit na anong bagay na kakailanganin mo. Pero pagdating mo dun sa ganung bagay, sa karanasan mo na yon, medyo nag-iiba ng konti. Ano? Dahil yun lagi kang pinaghahanda pagdating dun sa ganung pangkat, ay ikaw na pala yung gagalaw. So nagbabago siya pagdating sa lipunan. Ano? So doon tumatakbo yung tinatawag natin na pakikisalamuha natin kung paano tayo makikisalamuha sa ibang tao. Ano? Malaki ang impact sa atin ng lipunan. Kasi yan yung isa sa mga humuhubog sa atin kung anong meron tayo ngayon. Ano? So, ang kagandahan naman sa lipunan, madami naman itong naituturo sa atin ng mga bagay na hindi natin nakikita o nararanasan sa mga naunang proseso na meron sa atin. Ano, sa mga unang paniniwala natin. Katulad na lang siguro ng mga kabataan na magulang ang pamilya. No? Sinasabi nila base sa kanilang karanasan na mas nakukuha daw nila yung pagiging masaya sa mga kaibigan nila, ano, mga nakakasama. Kasi nga yung impluwensya sa atin ng lipunan. Ano, marahil siguro nagkakaroon ng problema sa pamilya pero pagka nasa kaharap na ng mga kabarkada, kasama o ng mga kaibigan, ay nababago na yung mood nila, physical, emotional o spiritual. Ano? So yan yung impluwensya sa atin ng lipunan. So meron din sobrang tahimik naman sa loob ng bahay. Tapos pag pumasok naman sa paaralan, doon mo makikita na maligalig siya, maingay, lumalabas yung kulit. Ano? O yung lumalabas yung pagiging masiyahin niya. So nagbabago ang mga bagay. Depende sa lipo ng ating sinasamahan. So nakadepende kasi sa iyo yun. Example, ikaw ay isang pasaway na estudyante pero ang naging barkada mo naman ay matitino, religyoso, palaaral. So nai-impluwensyahan tayo sa ganung bagay. Ano? Meron din naman na kung saan vice versa. May kasamahan tayo na pinalaki ng maayos. Yun nga lang talaga na impluwensya ng barkada. Nasama din dun sa barkada na yun. Ano? So, nakadepende yun sa ating kaalaman. Ang ating mga personal na karanasan. Nakadepende na siya kung paano mababago yung kwento mo, no? So, yan dahil yan sa lipunan. So, malaking impluwensya ng lipunan. Pwede ka ma-impluwensyahan sa magandang bahagi o pwede ka naman ma-impluwensyahan dun sa pangit. Ano? Nakadepende sa atin yan. So, habang tumatanda ka naman, nalalaman mo naman yung mga bagay na tama at mali pagdating dun sa proseso ng lipunan natin. At ang pinakahuli natin, yung kasaysayan, ano? Siyempre, kasaysayan na yan. So, ang kasaysayan ng ating pamilya, komunidad at bansa ay nakaka-apekto rin sa ating paniniwala. Malaking impact sa atin ang kasaysayan. Kasi nga, kasaysayan na yan, nakaraan na yan. Ano? So, ang kasaysayan ay tumutukoy sa mga pangyayari, karanasan, at pagbabago na naganap sa nakaraan. At pinag-aralan upang maunawaan kung paano nabuo at nagbago ang isang tao, pamayanan o bansa. So malaking impact sa atin ng tinatawag natin na kasaysayan. Ano? So malaki din naman kasing epekto sa atin ng kasaysayan dahil dito natin nalalaman kung ano yung mga nangyari sa mga unang kaganapan. Katulad na lang siguro ng mangyari ng mga unang panahon. Ano? Gaya ng ano ba talaga yung maganda para sa bansa. Pananaw na kolonyal na kung saan ang namumuno sa atin ay mga
dayuhan, o pananaw na nasyonal na pinamunuan tayo ng kapwa natin Pilipino. Doon natin nalalaman, doon natin napapaghambing yung dalawang pinagkaiba, yung dalawang yun, So, sa kasaysayan. So, kaya mahalaga at malaki ang salik ng ating kaalaman pagdating sa salitang kasaysayan. Ano? Sabi dito, ang kasaysayan, ang mga nakaraan, ang mga karanasan natin sa nakaraan, tagumpay man o pagsubok ay umuhubog sa ating pananaw sa buhay at ating kinabukasan. Gaya nga ng pinag-aralan natin nakaraan sa kamalayang pangkasaysayan, masasabi natin ang isang tao ay may kamalayan kapag siya ay marunong ng alam niya na yung mga tama at mali. Bawal sa hindi. Nadapa ka na nung nakaraan dahil sa ganung pagkakamali sa kasaysayan ay wag mo nang balikan pa sa kasalukuyan. At lalong-lalo na pagdating sa inaharap kasi alam mo nang nagkaroon ka ng problema dun sa ganung klase ng bagay. Kaya malaki ang tulong sa atin ng kasaysayan. Ito yung mga experience natin na nakuha sa nakaraan. Experience natin na nalaman pagdating sa nakaraan. Either maganda or pangit, yun yung mga bagay na naituro sa atin ng kasaysayan. So, yan yung limang pinagmulan ng ating personal na paniniwala. Unahin ko lang ulit. Yung una, yung pamilya, pinakauna. Pamilya ang tumutulong sa atin sa pinakaunang paniniwala natin na binigay sa atin ng relihiyon. Mga doktrina, pagiging mabuti, yan, part yan ng relihiyon. Next naman, sinundan siya ng tradisyon. Pamanang ipinamana sa henerasyon, at lipunan naman ang nagbibigay sa atin ng karanasan. Mga bagay na hindi pa natin naunawaan, pero dahil sa lipunan, mas naunawa natin yung mga ganong klase ng bagay. Na nakuha naman natin sa kasaysayan. May mga bagay na kung saan na dapat hindi mo nagawin sa kasalukuyan, ay wag mo nang gawin kapag kaalam mong mali na dun sa part na yun. Pero kapag kaalam mo naman na tama na nangyari sa kasaysayan, ay pwede mo naman siya ipagpatuloy. Para at least kahit paano mas yumabong, mas umusbong, at mas malaman mo yung mga bagay na hindi mo pa nalalaman. So, yun yung limang pinagmula ng ating personal na paniniwala. So, yan. Sa kultura at kasaysayan naman, sa pagbuo sa sarili natin. So, marami pa rin tayong manutunan dito sa part na to. So, yan yung mga tradisyon. Unahin natin, mga tradisyon ng mga ninuno. Maraming paniniwala sa atin ngayon ngayon ay nagmula sa ating mga ninuno. Halimbawa na lang siguro yan, yung paggalang sa nakakatanda. Bayanihan, galing yan sa mga ninuno natin, galing yan sa kasaysayan, galing yan sa mga tradisyon na kanilang pinaniniwalaan. At pagpapahalaga sa pamilya ay bahagi ng ating kulturang minana. Kung bakit ang Pilipinas ay yakap na yakap pagdating sa pamilya kahit sabihin na natin na medyo matanda na, nasa pamilya pa rin. Dahil yan sa mga tradisyong ipinamana sa atin ng mga ninuno. Compare naman natin sa ibang bansa, hindi naman ganoon. Dahil nga tayo nasa Pilipinas, ay yung kinamulatan natin, yung mga tradisyon na pinamana sa atin ng mga ninuno natin. Nasa inyo na lang siguro, isipin nyo na lang kung tama o mali yung mga ganong bagay. Pero mas maunawaan nyo naman yan kapag personal nyo nang naranasan yung ganong bagay. Next naman is yung impluensya ng pamilya natin. Ito pa rin yung mga impluensya sa atin ng kultura. Pagdating ng impluensya ng lipunan. Especially sa panahon natin ngayon, 21st century, napakadami nang nagbago pagdating sa lipunan. Mula sa panahon na kung saan tayo ay nasa labas pa lang naglalaro, hanggang sa panahong kasalukuyan na kung saan bihira na yung batang naglalaro sa lansangan. Halos lahat ay nakatutok na sa mga mobile games, gadgets na meron sa atin, especially nung na-develop na yung W, yung World Wide Web, mas tumaas ng data connectivity, yung wireless fidelity, yung signal na meron sa atin, mas malaki naging impluensya nito sa ating lipunan. Mas naging modernisado, yung globalisasyon natin, mas umangat, teknolohiya natin, na nagdala ng mga bagong idea at pananaw na maaaring makaapekto sa ating pagkatao. So, kung paano na yung mga bagay na hindi natin alam noon ay lalalaman natin ngayon dahil yan sa impluensya ng lipunan. Pagtaas ng media sa atin, So, yung mga bagay na kung saan hindi natin alam, mga pangyayaring nangyayari sa ibang bansa ay nalalaman natin ngayon dahil yun sa impluensya ng lipunan. Mga simpleng voice message natin, simpleng pag-chat, simpleng paggamit ng mga mobile devices, ayan ang impluensya ng lipunan sa atin.
So katulad na siguro dati na hindi mo alam kung paano gawin yung mga bagay na hindi mo alam. Yun nga, pag mga bagay na hindi mo alam noon, na nagagawa mo na ngayon, katulad na lang siguro ng pagko-computer, pagkalikot ng mga mobile devices o paggamit ng mga devices, malaki na itutulong sa atin ng lipunan sa ating pag-aaral. Pagdating sa ganung part, malaki impluwensya ng lipunan sa atin. Mas nakakatulong sila sa panahon na meron tayo ngayon. So, pero dahil sa impluwensya ng lipunan, nakakagawa tayo, nalalaman natin yung mga bagay na nakakatulong sa atin sa panahong kasalukuyan. Ayun naman yung maganda pagdating sa impluwensya ng lipunan. However, gaya nga ng sinabi natin kanina, nakadepende pa rin to sa tao kung paano niya gagawin yung impluwensya ng lipunan. So, sa panahon naman natin siguro ngayon kahit nga matatanda na hindi sanay sa mga bagay na kung saan ay meron sila noon, ay naiimpluwensyahan sila ng lipunan sa panahon natin ngayon. May mga matatanda na gumagamit pa rin ng mga mobile devices. Minsan nga, enjoy pa sila sa paggamit ng mga mobile devices. Kasi yan naiimpluwensya sa atin ng lipunan. Ay yung mga bagay na hindi natin mabubura na maipapasa na natin sa susunod na henerasyon natin. Next naman is yung personal na karanasan. Well, basically sa personal na karanasan, ito kasi yung pinakamahalaga talaga. Dito natin nalalaman yung personal na paniniwala natin sa isang bagay kapag ka meron ka ng personal na karanasan. So, hindi mo naman pwedeng sabihin na maganda o pangit ang isang bagay kung wala ka naman personal na karanasan doon, na personal na kaalaman pagdating doon sa ganung bagay, no? So, personal na karanasan, ito yung mga sariling karanasan ay may malaking papel sa paghubog ng paniniwala natin. Mga tagumpay, kabiguan at aral sa buhay tumutulong upang mas mapalalim ang ating pag-unawa sa sarili at sa mundo natin. Dito natin nalalaman yung mga bagay na tama sa tama, mali sa mali. Tama sa mali o mali sa tama. Ayan, diyan natin nakukuha yan sa mga personal na karanasan natin. So marami naman siguro tayo mga personal na karanasan na nalalaman na natin day by day, sa araw-araw. Ano, taon-taon, may mga personal tayong karanasan na pwedeng makatulong, pwedeng makapagpabago, o pwede naman nating panatilihin. Dahil yan sa mga karanasan na meron tayo. Personal na karanasan yung mga bagay na mismong naranasan ng isang tao na nagbibigay sa kanya ng aral at tumutulong sa paghubog ng kanyang pagkakakilanlan. Identidad. So kung paano mas lumalalim pa ang ating kaalaman sa mga ganong bagay dahil yun sa ating personal na karanasan. Tandaan natin yun, bagay na nagiging sandata natin sa kasalukuyan at syempre sa inaharap. So, lagi rin natin tandaan ang mga bagay na alam nating nagkamali tayo noon. Balikan ko lang mga bagay na nagkamali ka noon, ay huwag mo nang gagawin sa panahong kasalukuyan. Kasi alam mo nang nahirapan ka noon, huwag mo na siyang gawin sa panahong kasalukuyan. Na hanggang sa hinaharap ay magiging problema mo pa rin. Iiwan na natin yun sa part ng kasaysayan. Dahil nga yun ay naging personal na karanasan natin. Kapag ang isang bagay naging personal na karanasan mo na medyo nahirapan ka doon o nagkaroon ka ng problema sa ganung bagay, na lumihis ka ng landas dahil sa personal na karanasan mo na yun, pwede mo pa naman siyang baguhin. Pwede mo pa naman siyang baguhin. Hindi pa naman huli ang lahat. So yan. Dahil ayun yung ating mga nagiging personal na karanasan. Okay? So yan, ang personal na paniniwala ay mahalagang bahagi ng ating identidad. Malaki naman kasi talagang function ng personal na paniniwala natin. So hindi tayo magkakaroon ng guts, hindi tayo magkakaroon ng gigil dun sa ganung bagay kapag wala tayong personal na paniniwala. For example na lang, binivisualize mo yung course mo na yun, o binivisualize mo na ikaw ay magiging ganun. Dahil sa personal na paniniwala mo, mamimit mo yung ganung bagay. Dahil nga may paniniwala ka na makukuha mo yung ganung bagay. Ito ay ito ay hinuhubog ng pamilya, relihiyon, tradisyon, lipunan at kasaysayan. Malaking impluwensya sa atin ng lima na to. Especially yung pamilya, lipunan, at yung tinatawag natin na kasaysayan. So, sa pamamagitan ng pag-unawa sa pinagmula ng ating paniniwala, mas nakikilala natin ang ating sarili at ang ating lugar sa lipunan.
So sana sa part na to, marami tayong natutunan at marami tayong nalaman sa ating unang session. By the way, this is our first session sa ating paniniwala. Ito yung tinatawag natin na personal na paniniwala. Susunod naman nating topic o susunod na session natin, especially kapag wala pa rin pasok, talagang magaganto pa rin tayo, ay yung tinatawag natin na panlipo ng paniniwala. Ito yung tinatawag natin na personal. Next naman yung tinatawag natin na panlipo ng paniniwala. So for your main activity, bali ganito lang yung gagawin nyo, no? Susulat lang kayo ng isang reflection. Ang title, Sino Ako? Sumulat ka ng isang reflection para sa sarili mo. Anong iyong pangunahing paniniwala? Dun sa paniniwala mo na yun, paano nabuo yung paniniwala mo na yun? Paano ito konektado sa iyong kultura at kasaysayan? And then, isulat nyo na lang yan siguro kasi hindi na natin yan may babahagi sa bawat miyembro ng ating klase. So, isulat nyo na lang siguro yan sa isang one whole paper at ipasa na lang sa akin sa araw na tayo may pasok na. It's either tomorrow or the next day. Hope so. Sa Thursday, kasi Friday wala tayong pasok nun. Yun? Holiday din. So, expect ko na may pasok nyo sa akin yan ng Thursday. Itong main activity natin. So, balikan nyo na lang itong video na to kapag meron kayong hindi naunawaan. Pwede nyo rin akong tanungin kapag may gusto pa kayong mas malalim na maunawaan pagdating sa ating tinalakay sa personal na paniniwala. So in a short summary, ang personal na paniniwala ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao. Always remember that. At mas malalim na connection sa kultura, lipunan, kasaysayan, sa pamilya natin, sa tradisyon na meron sa atin. So sa pag-unawa nito, mas nakikilala natin ang ating sarili. Mas nauunawaan natin yung mga bagay na hindi pa natin nauunawaan. Simula nung tayo ay mga bata pa lang, nag-aaral pa lang, o nag-aaral pa, hanggang sa panahon ng personal nating mga karanasan. Ay yung mga personal na paniniwala natin. And I hope na siguro naman lahat tayo may mga personal na pinaniniwalaan. Hindi naman pwedeng mawala yan sa isang individual. Malabong malabo yan. So for your exit ticket, isulat nyo na lang din to sa inyong notebook. Ano ang isang paniniwala mo na malaki ang impluwensya sa inyong buhay o sa iyong buhay, Bale, sa notebook nyo siya isusulat. Ma-checkan ko kasi yung notebook nyo during sa ating first term examination. Sabay-sabay ko nang checkan lahat ng mga notebook natin para mas madali ko ma-determine kung kayo ba ay gumagawa ng inyong mga exit ticket, yung mga main activity, and your assignments. And by the way, yung main activity kasi sa one whole yun. Yung exit ticket and your assignment ay sa notebook lang naman siya isusulat. Wag nyo nang pahabain masyado. Ang basic lang naman yung question. Anong isang paniniwala mo na malaki ang impluwensya sa iyong buhay? Yung pinakang isang paniniwala mo lang, So, for your assignment, yan. Magtanong kayo sa inyong pamilya tungkol sa isang paniniwalang ipinasa sa inyong henerasyon. Ano ba yung mga paniniwala ng pamilya nyo na ipinasa, tingin nyo, mula sa kanilang mga kalululuhan na pinasa sa lolo nila, na pinasa sa kanila, na sa panahon nyo ngayon ay pinasa pa rin? Ano kaya yung paniniwalang yun? Isulat nyo na lang din sa inyong notebook, para ma-checkan ko rin yan sa term examination natin. So yan, for the last slide natin, according to Aristotle, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Pag nakilala mo na yung sarili mo, doon mo malalaman ang kaginhawaan. Doon mo malalaman lahat ng mga bagay. Kaya, much better before you know the other person, bago mo kilalanin ng ibang tao, unahin mo munang kilalanin ng sarili mo. Gaya nga na sinasabi sa salawikain o sa kasabihan, bago mo husgahan ang putik sa muka ng ibang tao, ay tignan mo muna rin siguro ang putik sa iyong muka. So yan lamang siguro sa ngayon, and I hope marami tayong natutunan at maraming salamat sa inyong pakikinig. Kahit video presentation lang yung ginawa natin ngayon. Thank you so much and salamat. So yun lang.